Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,634-42. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi lahat ng estudyante ng 10 stars ay alam na ang Hidden Fog Academy ay nagre-recruit ng mga estudyante ngayon. Kahit ang mga nakakaalam ay hindi masyadong interesado. Tutal, wala ni isa sa kanila ang nag-akala na may bagong estudyante ng 10 star. 30 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang estudyante ng 10 star sa akademya. Bukod dito, ang estudyante ng 10 star na iyon ay isang estudyante ng 9 star na na-promote. Mas malamang na hindi maging estudyante ng 10 star ang mga tagalabas. Ang huling pagkakataon na naging estudyante ng 10 star ang isang tagalabas ay 100 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng isang patio na pang primitive grade sa dormitoryo ng mga estudyante ng 10 stars. May 2 taong nakaupo sa harap ng mesa, nagkukwentuhan at umiinom ng tsaa. Sa susunod na 50 taon, makakapagtapos na ako at magiging isang inner disciple ng Hidden Fog Sect. Mas mauuna kang magtatapos kaysa sa akin. Aabutin pa ako ng 100 taon bago ako makapagtapos, buntong hininga ng isa sa kanila. Masyadong mahigpit ang akademya sa mga estudyanteng gustong makapagtapos ng maaga at maging isang inner disciple. Para magawa iyon, kailangan mong basagin ang 10-star record ng akademya. Bueno, umaasa ang akademya na mapahina ang ating katawan at isipan sa pamamagitan ng pagtatakda ng napakataas na pamantayan. Tutal, ibang-iba ang sekta sa akademya. Mas matindi ang kompetisyon sa sekta. Walang mas matanda sa 3,000 taong gulang sa akademya, pero hindi naman kulang ang mga henyo na mas matanda sa edad na iyon sa sekta. May isip mo kung gaano kahirap makipagkompetensya sa kanila. Alam ko. Walang duda na ang kompetisyon ay maaaring mag-udyok sa isang tao na magsumikap pa. Nakakalungkot na hindi ito isang kompetisyon ng lakas sa mga estudyante ng 10 star sa akademya. Ito ay mas isang kompetisyon kung sino ang may mas mahusay na pinagmulan. Sa mga salitang ito, tumingin ang dalawa sa direksyon ng puso ng dormitoryo habang ang kanilang mga mata ay kumislap na may bahid ng sama ng loob. Sa 5 prominenteng patio, isa lamang sa mga nakatira doon ang nakakuha ng karapatang manirahan sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Ang 4 na iba pa ay umaasa sa kanilang pinagmulan upang tumira sa mga prominenteng patio. Kung ang 4 na iyon ay aasa lamang sa kanilang lakas, sa pinakamabuting kalagayan, sila ay itatalagang manirahan sa mga patio na katamtaman lamang ang laki. Lalong bumigat ang atmosfera habang tahimik na humihigop ng tsaa ang dalawa. Bam! Sa sandaling ito, isang ingay mula sa kalapit na patio ang bumasag sa katahimikan. Kasunod noon, isang boses ang pumasok mula sa labas. Fanjun. Ang bagong estudyante ng 10 stars, si Alvin, ay nagpasyang hamanin ka. Alam mo ang mga patakaran kaya hindi ko na ipapaliwanag. Huwag kang masyadong magpaliban. Kung hindi, ikaw ang idedeklarang talo bilang default. Nagpalitan ng tingin ang dalawa nang marinig ang boses na iyon. Iyan ang guru na si Fernand Charlton ng 10 Stars Pavilion, tama ba? Sa tingin ko. Sabay-sabay na tumayo ang dalawa at lumabas ng gusali. Nakita nila ang 3 figure na nakatayo sa labas ng kalapit na patio. Pamilyar sila sa dalawa sa 3 figure, si Charlton Yangfeng, isang guro, at si Jason, isa sa pinakamahinang estudyante ng 10 stars. Ang ikatlong hindi pamilyar na figure ay nakatayo sa gilid. Isa itong binata na nakasuot ng lila. Ang kanyang tindig ay pambihira, na naglalabas ng isang aura na nagpaparamdam sa mga tao na mababa ang kalidad. Siya ba ang bagong estudyante ng 10 stars? Hindi mo ba narinig si Teacher Charlton kanina? Hinamon pa niya si Fanjun. Sus Mariosep. Wala pang tagalabas na naging estudyante ng 10 stars simula 100 taon na ang nakalilipas. Labis na nagulat ang dalawa. Sinigurado nilang isaulo ang pangalang Alvin. Bam! Bam! Sa sandaling ito, bumukas ng malakas ang pinto at lumabas ang isang figurang nakapula. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumitaw siya sa mga pintuan ng patio. Agad na nabuksan ang mga pintuan gamit ang kanyang makapangyarihang enerhiya. Alvin. Napansin ng nakapulang figure ang abiso ng hamon sa pasukan bago tumingin kay Alvin.
Guru Charlton, siya ba si Alvin? Sinuri ni Alvin ang figurang nakasuot ng pulang damit. Natural niyang alam na ang figurang nakasuot ng pulang damit ay si Darren Drake, ang kalaban na pinili ni Fernand Charlton para sa kanya. Halos 2 metro ang taas ni Darren Drake at may mukhang tapat na mukha. Ang kanyang makapal na kilay ay nagpapamukha sa kanya na mabangis. Sa kabuuan, para siyang isang toring bakal. Ang aura na inilalabas niya ay nakakapaso na parang sisubog siya sa apoy anumang oras. Base sa aura ni Darren Drake at sa sinabi sa kanya ni Jason, alam ni Alvin na naiintindihan ni Darren Drake ang batas ng apoy. Tama. Tumango si Fernand Charlton. Dahil alam mo na ang mga patakaran, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Dahil nandito ka na, pag-usap na natin ang petsa ng hamon. Hindi na kailangan yan. Dahil nandito ka na, hindi na kita guguluhin pa para sa isa pang biyahe. Maaari na nating ituloy ang hamon ngayon, sabi ni Fanjon habang umiiling, isa pa, kailangan ko ng ehersisyo. Matagal na rin. Pagkatapos magsalita ni Darren Drake, tiningnan niya ng mabuti si Alvin. Kumislap ang kanyang mga mata habang mayabang na sinabi, kailangan mong maging malakas para makapasa sa 10 stars assessment. Gayunpaman, sa iyong paghahangad na sakupin ang isang primitive grade courtyard, hinamon mo ang maling tao. Ngayon, ako, ang iyong nakatatandang kapatid, ay magtuturo sa iyo ng isang aralin. Ang mga kabataan ay hindi dapat maging mapusok. Siyempre, kung kailangan mo ng oras para maghanda. Bago pa matapos magsalita si Darren Drake, sumingit si Alvin, hindi na kailangan. Kaya na natin yan ngayon. Walang pakialam ang tono ni Alvin na para bang hindi siya naabala ng ugali ni Darren Drake. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabing, sa ganitong paraan, pagkatapos ng ating hamon, matutulungan ako ni Teacher Charlton na makakuha ng isa pang abiso ng hamon. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Fernand Charlton nang marinig ang mga sinabi ni Alvin habang baka sa mukha ni Jason ang gulat. Sandaling natigilan si Darren Drake. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, napahajijek siya. Bata, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako? Guru Charlton, may lugar na ginawa para sa mga hamon, di ba? Tumango si Fernand Charlton. Ito ang arena sa likod ng 10 Stars Pavilion. Tumingin si Alvin kay Darren Drake at walang tonong sinabi, dahil handa ka na, tara na sa arena. Malamig na kumislap ang mga mata ni Darren Drake habang sinasabi niya, dahil gusto mong matalo, tutuperin ko ang hiling mo. Nanguna si Darren Drake at nagtungo sa arena. Sinundan siya ni Alvin, Fernand Charlton, Jason. Sa oras na ito, maraming tao mula sa mga nakapalibot na patio ang nagtipon. Matapos makinig sa usapan, sa wakas ay natanto nila. May humamon kay Darren Drake. Alvin. Nakapasa siya sa 10 stars assessment ngayon. Kakapasok lang niya sa akademya, tapos sinusubukan na niyang agawin ang isang primitive grade courtyard para sa sarili niya. Kahit na gusto niyang sakupin ang isang primitive grade courtyard, hindi na niya kailangang hamanin si Darren Drake, di ba? Isa si Darren Drake sa pinakamalakas sa mga nakatira sa primitive grade courtyard. Iilan lang ang makakatapat niya. Kahit na ganoon, tabla lang ang kaya nilang lalabanan. Tama. Nabalitaan kong mataas din ang kanyang pag-unawa sa batas ng apoy. Nagbibigay iyon sa kanya ng kalamangan kumpara sa mga may parehong cultivation base na katulad niya. Nagtataka ako kung bakit siya ang piniling hominin ng bagong estudyante sa lahat ng tao. Hindi na kailangang sabihin pa, sinundan ng grupong ito ng mga estudyante ng 10 stars si Alvin at ang iba pa papunta sa arena para manood ng palabas. Tutal, matagal-tagal na rin mula nang magkaroon ng ganito ka-excite na hamon. Bukod pa rito, dahil may bagong dating, tiyak na magiging interesante ang laban kumpara sa mga laban sa pagitan ng mga estudyanteng pamilyar sa kanila. Tara na. May magandang palabas na magaganap. Sasabihin ko kay Dong ang tungkol dito. Nagsimula ito sa iilang estudyante lamang. Gayunpaman, habang kumakalat ang balita, parami ng parami ang mga estudyanteng nagtipon. Maging ang ilan mula sa mga patio na may katamtamang grado ay nakisali rin sa kasiyahan. Isang kawan ng mga estudyante ang makikitang papunta sa arena na nasa likod ng 10 Stars Pavilion, na sa mga sandaling ito ay para lamang tumulong sa mga estudyante ng 10 Stars. Pinanood ng lahat si Alvin habang lumulutang sa ere sa ibabaw ng arena sa tapat ni Darren Drake. Siya si Alvin. Ang bagong estudyante.
100 taon na ang nakalipas. Hindi ako makapaniwala na ang isang tagalabas ay naging 10-star student ngayon. Dahil nakapasa siya sa 10 stars assessment, siguradong malakas siya. Kahit papaano, hindi siya maaaring maging mas mahina kaysa sa pinakamahina sa atin. Para siyang isang bagong silang na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Kakapasok pa lang niya sa akademya, ngunit nang ahas pa rin siyang hominin ang isa sa pinakamalakas na naninirahan sa mga patio na parang mga primitibong uri. Nabalitaan kong pinili ni Teacher Charlton ang kalaban niya. Sa sandaling ito, halos 20 estudyante ang nagtipon. Ang bilang na ito ay kalahati lamang ng kabuoang bilang ng mga estudyante ng 10 stars. Malinaw na lahat ay sabik ng mapanood ang palabas. 3,635. Bukod sa mga estudyante ng 10 stars at kay Fernan Charlton, na siyang mamumuno sa labanan, dumating din ang iba pang mga guro na walang kinalaman sa 10 stars pavilion. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang kayumangging roba, isa sa mga guro sa 10 Stars Pavilion ng Hidden Fog Academy, ang nakangiting nagtanong, Teacher Charlton, sino sa tingin mo ang mananalo sa hamon? Guro Yuan, maganda ang relasyon ninyo ni Darren Drake kaya siguradong sinusuportahan mo siya, di ba? Tanong ni Fernan Charlton bilang tugon. Natural lamang na ang mga guro ay may kanya-kanyang paboritong mga estudyante. Hindi lamang ang mga mahuhusay na estudyante ang pinapabore ng mga guro. May ilang guro rin na mas pinapabore ng mga magagandang estudyanteng tulad ni Jason. Guro Charlton, sa tingin mo ba matatalo si Darren Drake? Makahulugang tiningnan ni Guro Yuan si Fernan Charlton nang marinig ang mga salita ni Fernan Charlton. Nagtanong siya, may alam ka ba na hindi namin alam? Si Guro Hendrik na namamahala sa pagtatasa ng 10 stars ay ang iyong nakababatang tiyuhin, tama ba? Guro Yuan, masyado kang nag-iisip, sabi ni Fernan Charlton habang umiiling at nakangiti. Malinaw na hindi niya balak ibunyag ang katotohanan. Aniya, hindi ako sigurado kung matatalo si Darren Drake o hindi. Gayunpaman, para haminin ni Alvin si Darren Drake, tiyak na may kumpiyansa si Alvin sa kanyang tagumpay. Napakaraming estudyanteng maaaring haminin ni Alvin ngunit hindi man lang siya tumutol na labanan si Darren Drake nang iminungkahi ko si Darren Drake. Sa sandaling ito, isa pang guro, na nakarinig ng usapan, ang sumabat, may punto ka, Guro Charlton. Ngumisi si Teacher Yuan. Sabi nila, ang mga kabataan ay walang kinatatakutan. Walang ideya ang baguhang ito kung sino ang kanyang kakalabanin. Kayang talunin ni Darren Drake ang karamihan sa mga estudyanteng 10 stars na naninirahan sa mga primitive grade courtyard sa loob ng 10 galaw. Bagamat nananatili sila sa mga courtyard na pareho ang grado, iba-iba ang kanilang mga kalakasan. Malinaw na hindi inisip ni Guro Yuan na makakatapat si Alvin kay Darren Drake. Tumango ang isa pang guro, isang matandang lalaki. May punto rin si Guro Yuan. Sa anumang kaso, panoorin na lang natin ang laban. Malalaman natin ang resulta sa lalong madaling panahon. Isa pang guro ang nag-udyok kay Fernan Charlton, Guro Charlton, bilasan mo at ipahayag ang pagsisimula ng labanan. Dahil si Fernan Charlton ang nangunguna sa hamon, natural lang na magsisimula ang labanan kapag inanunsyo na niya ito. Samantala, si Darren Drake ay naiinip na sa kakahintay kay Fernan Charlton. Hindi alam ni Alvin na magsisimula lamang ang labanan kapag inanunsyo na ito ni Fernan Charlton. Dahil hindi umatake si Darren Drake, hindi rin siya umatake ng maayos. Tutal, sa kasalukuyan niyang cultivation base, madali para sa kanya na talunin si Darren Drake. Dahil dyan, magiging walang hiya para sa kanya na mauna sa pag-atake. Sa sandaling ito, malakas na sinabi ni Fernan Charlton, nagsisimula na ang labanan. Malamig na kumislap ang mga mata ni Darren Drake habang sinasabi niya kay Alvin sa mahinang boses, Brat, tingnan natin kung bakit ang lakas ng loob mong hamanin ako. Nagsimulang gumalaw sa ere ang pulang damit ni Darren Drake kahit walang hangin. Swoosh! 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 Sa sumunod na sandali, nagliyab ang apoy sa paligid ni Darren Drake. Para siyang isang phoenix na bumangon mula sa abo sa sandaling ito. Agad na dumagsa ang mga tao sa sobrang init. Agad na gumamit si Darren Drake ng dobleng fused profundity. Tutal, bukod sa pagiging isang Diyos, isa sa mga kinakailangan upang maging isang estudyante ng 10 stars ay ang pag-unawa sa lahat ng kalaliman hanggang sa antas ng mastery at pag-unawa sa isang double fused profundity.
Gayunpaman, naunawaan na niya ang isang triple fused profundity. Sa lahat ng mga estudyante ng 10 stars, siya ay nasa gitna. Nangangahulugan ito na mas malakas siya kaysa sa kalahati ng kanyang mga kapantay. Isang triple fused profundity. Nakakatakot talaga si Darren Drake. Tiyak na naaayon siya sa kanyang reputasyon bilang pinakamalakas na estudyanteng 10 stars na naninirahan sa primitive grade courtyard. Hindi lamang siya mahusay sa batas ng apoy, ngunit narinig kong mayroon din siyang berserkification vein na maaaring pansamantalang magtaas ng kanyang divine energy ng isang rudimentary god patungo sa isang intermediate god. Maraming tao sa Realms of Gods ang nagtataglay ng kapangyarihang bloodline, pero bihira sila sa Skywind City. Karaniwan, ang mga taong ito ay lilito lamang sa mga makapangyarihang angkan o sekta. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi nagmula si Darren Drake sa isang kilalang angkan o sekta, tama ba? Ang kapangyarihan ng bloodline ay nagmumula sa mga pinakadakilang powerhouse. Hindi kailangang magmula si Darren Drake sa isang makapangyarihang puwersa para magtaglay ng kapangyarihan ng bloodline. Kapangyarihan ng dugo. Napataas ang kilay ni Alvin nang marinig ang mga usapan sa kanyang paligid. Likas sa kanya ang kapangyarihan ng dugo. Si Jude, isang kaibigan na nakilala niya sa isang Devata realm, isang miyembro ng angkan ng Ling sa isang Realm of Gods, ay nagtataglay din ng kapangyarihan ng dugo. Sa kanilang mga sparring session, ginamit pa nga ni Jude ang kanyang kapangyarihan ng dugo. Depende sa kung gaano kalapit ang kaugnayan ng isang tao sa isang supreme powerhouse, magagawa niyang gisingin ang bloodline power. Mayroong iba't ibang bloodline powers. Minsan, magmamana ang isang tao ng parehong bloodline power sa kanyang pamilya, ngunit may mga bihirang pagkakataon kung saan maaaring gisingin ang ibang bloodline power. Si Jude ay mayroon ding Alvin na ang mga direktang inapo ng Ling clan ay pawang nagtataglay ng bloodline power. Ang berserkification vein. Nakakatuwa, naisip ni Alvin sa sarili habang nagniningning ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tinitigan ni Darren Drake si Alvin at malamig na sinabi, "Alvin. Bibigyan kita ng 3 hininga para ihanda ang iyong sarili bago ako umatake. Ayokong sabihin ng mga tao na binyo bully ko ang bagong dating. Hindi na kailangan yan." Umiling si Alvin. "Maaari ka nang umatake ngayon. Gusto kong matapos ang labanan sa lalong madaling panahon para matulungan ako ni Guru Charlton na mag-ayos ng isa pang hamon." Bukod kina Jason at Fernan Charlton, inakala rin ng lahat na kalokohan ang mga sinabi ni Alvin. Si Guru Yuan, na malinaw na pumapabor kay Darren Drake, ay nagsabi ng may paghamak, "Guru Charlton, ang estudyanteng ito na mataas ang tingin mo ay talagang arrogant. Sana ay mapatunayan niya ang kanyang mga sinasabi. Kung hindi, magiging katatawanan lang siya sa Hidden Fog Academy." Kung gayon, kailangan niyang pagdaanan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga sinabi, walang pundangang sabi ni Fernan Charlton habang nagkibit balikat. Batay sa saloobin ni Alvin, sigurado siyang tama si Hendrik na si Alvin ay pambihira. Malapit nang umatake si Darren Drake. Nagawa ng bagong dating napukawin si Darren Drake. Sigaw ng grupo ng mga estudyante ng 10 stars nang makita nila si Darren Drake na naghahandang umatake. Nagliyab ang apoy sa katawan ni Darren Drake, tila bumaba ang Diyos ng apoy sa kaharian ng mga mortal. Hindi na siya nagsalita. Ang gusto na lang niyang gawin ay turuan ng leksyon ang bagong dating. Kasabay nito, tinaas ni Alvin ang isang kilay. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang divine energy na mas nakakatakot pa kaysa kay Darren Drake. Isang Diyos na nasa gitnang antas. Si Alvin ay isang pansamantalang Diyos. Nagulat ang lahat ng naroon dahil dito. Dahil hindi kagandahang asal na siyasatin ng ibang tao gamit ang sarili nitong banal na kamalayan, walang ideya si Fernan Charlton na si Alvin ay isang pansamantalang Diyos. Paano siya hindi magugulat? Ang bagong dating ay isang pansamantalang Diyos. Wala pa nga siyang 2,800 taong gulang. Kay laking talento niya. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang hominin si Darren Drake. Katulad ng iba, nagulat din si Darren Drake sa natuklasang ito. Dali-dali niyang ginamit ang kanyang bloodline power, at ang kanyang berserkification vein ay agad na nagpalakas ng kanyang cultivation base mula sa pagiging isang simpleng Diyos patungo sa pagiging isang intermediate God. Swoosh! Nababalot si Darren Drake ng nakakatakot na apoy habang patuloy siyang sumusugod patungo kay Alvin. Hindi nagpipigil si Darren Drake. Plano niyang talunin si Alvin sa pamamagitan lamang ng isang suntok.
Dahil si Darren Drake ay isang simpleng Diyos lamang, ang kanyang pag-unawa sa batas ay tiyak na hindi kasing lalim ni Alvin na isang intermediate god. Kaya naman, plinano niyang talunin si Alvin gamit ang kanyang bloodline power bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Alvin na gumanti ng atake. 3,636. Nagulat ang mga estudyante at guro ng 10 star sa eksenang nasa harap nila. Mukhang matatalo na si Alvin. Pansamantalang itinaas ni Darren Drake ang kanyang cultivation base sa pagiging isang intermediate god sa pamamagitan ng kanyang berserkification vein kaya ang kanyang cultivation base ay kapantay ng kay Alvin. Hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin si Alvin hanggat hindi niya binibigyan ng pagkakataon si Alvin na kumilos. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na matatalo si Alvin maliban na lang kung mas malalim ang pagkakaintindi niya sa batas kaysa kay Darren Drake. Sang-ayon ako. Base sa kanyang edad, imposibleng maging mas malalim ang kanyang pag-unawa sa batas kaysa kay Darren Drake. Gayunpaman, kahanga-hanga pa rin na napakarami na niyang nagawa sa kanyang edad. Tama. Imposibleng talunin ng isang walang karanasang Diyos na nasa gitna si Darren Drake na ngayon ay kasing lakas na ng isang Diyos na nasa gitna maliban na lang kung siya ay isang himala ng isang puwersang may ranggong emperador o pinakamataas na ranggo. Karamihan sa mga taong naruroon ay inakala na matatalo si Alvin. Kahit si Jason na mas nakakaalam ay hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Alvin. Si Fernand Charlton lamang ang nanatiling may kumpiyansa sa tagumpay ni Alvin. Tutal, ibinahagi sa kanya ng kanyang nakababatang tiyuhin, si Hendrik, kung gaano katangi-tangi si Alvin. Ang berserkification vein. Nanatiling kalmado si Alvin habang si Darren Drake, na nababalot ng apoy, ay sumugod sa kanya. Akala ng mga tao ay nabigla si Alvin sa lakas ni Darren Drake. Gayunpaman, nang dumating si Darren Drake sa harap ni Alvin, biglang naglaho si Alvin. Ito ba ang teleportation DPT? Naiintindihan niya ang batas ng kalawakan. Samantala, muling lumitaw si Alvin sa itaas ni Darren Drake sa di kalayuan. Ang biglaang pag-ikot ay nagdulot muli ng pagbabago sa opinyon ng karamihan. Napagtanto nilang mali sila sa mabilis na paghusga kanina. Dahil naunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan, madali para kay Alvin na mag-abala sa oras hanggang sa mawala ang epekto ng berserkification vein. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Darren Drake ay tatagal lamang ng mga 15 minuto. Bukod dito, si Darren Drake ay magdurusa rin ng kaunting negatibong reaksyon mula sa paggamit ng berserkification vein. Nasa kawalan ngayon si Darren Drake. Isang intermediate god na nakaunawa na sa teleportation profundity hanggang sa mastery stage. Marahil, tanging ang mga nakaunawa na sa batas ng hangin at nakaunawa na sa double o triple fused profundity ang makakahabol kay Alvin. Talo na si Darren Drake. Bang! Sumabog ang apoy sa katawan ni Darren Drake sa sandaling ito habang siya ay naging isang bola ng apoy na parang bola ng kanya na tumutunog patungo kay Alvin. Swoosh! Muli, madaling naiwasan ni Alvin ang atake ni Darren Drake gamit ang teleportation profundity. Pagkatapos ng ilang pagsubok pa, sumigaw si Darren Drake, "Alvin, duwag ka. Ang alam mo lang gawin ay tumakas." Nag-aalala na si Darren Drake. Tutal, wala nang gaanong oras bago maglaho ang kapangyarihan ng bloodline. Sa oras na iyon, imposibleng talunin niya si Alvin dahil sa agwat sa pagitan ng kanilang mga cultivation base. Sa sandaling ito, pinagsisihan niya kung gaano niya kart ang pagtanggap sa hamon. Hindi sana siya naging ganito kart kung alam niya noon pa na si Alvin ay isang intermediate god na nakakaintindi sa batas ng kalawakan. Sa katunayan, hindi niya sana tatanggapin ang hamon. Hahayaan niya si Alvin na makuha ang kanyang primitive grade courtyard. Tutal, gamit ang kanyang lakas, madali niyang mahahamon ang ibang tao na manatili sa isang primitive grade courtyard. Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan. Sa tingin mo ba ay inaantala ko ang oras? Hindi ba halata naman yun? Nakangising sabi ni Darren Drake. Hindi ganoon, walang pakialam na sabi ni Alvin, gusto ko lang malaman ang kapangyarihan ng iyong bloodline at gusto ko itong makita ng mas matagal. Gayunpaman, dahil sabik ka ng matalo, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang matapos siyang magsalita. Pagkatapos, nilagyan niya ang kanyang banal na enerhiya ng space elemental profundity. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, ang kawalan ay nagsimulang umikot at umikot.
Pagkatapos, gumamit siya ng 4 na dobleng fused profundities mula sa batas ng kalawakan. Sa isang iglap lamang, nagsimulang magtipon ng maitim na ulap. Sa sandaling ibinaba ni Alvin ang kanyang kamay. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa ere kasabay ng 6 na kidlat na tumama mula sa kawalan. Pinalibutan ng 6 na kidlat si Darren Drake, na ikinulong siya sa isang hole ng kidlat na mukhang isang kahon. Ang malakas na dagandong ay nagpabalik sa katinoan ng mga tao. Kamangha-manghang. Nagliwanag ang mga mata ni Fernan Charlton. Hindi niya inaasahan na sasalakayin ni Alvin ng ganoon kadecidado, na natrap si Darren Drake. Lahat ng mga guro, kasama na si Guro Yuan na pumabor kay Darren Drake, ay natulala. Paano ito nangyari? Hindi pa nga siya 2,800 taong gulang pero isa siyang intermediate god at naunawaan na niya ang 4 na double fused profundities mula sa batas ng kalawakan. 3 dobleng fused profundities lamang ang naunawaan ni Darren Drake mula sa batas ng apoy. Bukod dito, ang batas ng apoy ay mas mababa kaysa sa batas ng kalawakan na isa sa 4 na kataas-taasang batas. Ang pag-unawa sa 3 dobleng fused profundities mula sa batas ng kalawakan ay mas mahirap kaysa sa pag-unawa sa 4 na dobleng fused profundities mula sa batas ng apoy. Ang ganitong kahangahangang talento ay walang katulad sa Skywind City. Sunod-sunod na sigaw ng mga estudyante ng 10 stars dahil sa hindi makapaniwala. Sus Mariosep! Niloloko ba ako ng mga mata ko? Naunawaan na ng bagong dating ang 4 na dobleng fused DPTs mula sa batas ng kalawakan. Hindi lang iyon, mas bata pa rin siya kaysa sa karamihan sa atin. Akala ko siguradong matatalo siya ni Darren Drake. Pero teka, minamaliit ko pala siya. Matapos ang napakaraming taon na walang bagong dugo, hindi ko inaasahan na sa wakas ay may isang bagong dating na sasama sa atin, magkakaroon siya ng napakalakas na kalakasan na hindi kayang talunin ng langit. Malugod siyang tatanggapin at aalagaan ng kahit sinong puwersang may ranggong Panginoon, di ba? Kasabay nito, si Jason, ang unang taong nakipagkaibigan kay Alvin, ay nalilito pa rin. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Alvin kahit na narinig niya ito mula kay Fernan Charlton. Sa sandaling ito, kinuyam ni Alvin ang kanyang kamay bago ito itinaas. Tapusin na natin ito. Magpakita ka ng awa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fernan Charlton. Nagbago rin ang ekspresyon ng ibang mga guro. Gusto sanang makialam ni Teacher Yuan, ngunit huli na ang lahat. Swoosh! Biglang sumabog ang kulungan ng ilaw. Sumigaw si Darren Drake sa sobrang sakit. Susuko na ako. Susuko na ako. Sabay-sabay na bumantong hininga ang mga guro ng Hidden Fog Academy nang marinig nila ang boses ni Darren Drake. Hindi pinatay ni Alvin si Darren Drake. Nang hamupa ang magulong enerhiyang espasyo, nabunyag ang kawawang anyo ni Darren Drake. Puno ng punit ang kanyang damit. Nasunog ang kanyang buhok dahil sa pagsabog na nag-iwan sa kanya ng mga kalbo. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Swoosh! Biglang sumiklab ang apoy mula sa katawan ni Darren Drake, na naging mga peklat ang mga sugat sa kanyang katawan. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang pulang damit at isinuot ito. Gayunpaman, hindi na tumubo ang kanyang nasunog na buhok. Pagkatapos niyang gawin iyon, tumingin siya kay Alvin ng may komplikadong tingin at nagtanong, na may agam-agam, bakit hindi mo sinabi sa akin na isa kang intermediate god at naunawaan mo na ang 4 na double fused profundities kanina? Hahayaan ko sana kayong magkaroon ng primitive grade courtyard ng walang laban. Parang batang babaeng umuungol si Darren Drake sa sandaling ito. Hindi na kailangang sabihin pa na tigilan ang mga tao nang makita ang isang matangkad at matipunong binata na umaarte na parang isang dalaga. 3,637. Mayabang si Darren Drake, ngunit alam ni Alvin na hindi ibig sabihin noon ay masamang tao si Darren Drake. Kaya naman, hindi lamang niya iniligtas ang buhay ni Darren Drake, kundi nagpigil din siya, dahilan para magtamo lamang ng maliliit na pinsala si Darren Drake. Bagamat mukhang kalmado si Alvin sa panlabas, nakaramdam siya ng kilabot nang makita ang kilos ni Darren Drake. Bakit umiiyak si Darren Drake na parang isang batang babae? Nanginig siya nang makita ang isang lalaking may sapat na gulang na kumikilos na parang isang batang babae.
Habang gulat na gulat pa rin ang mga tao, tinanong ni Alvin si Fernan Charlton, Guro Charlton, maaari ko na bang sakupin ang patio ng primitive grade? Tumango si Fernan Charlton. Oo. Natalo mo na si Darren Drake. Lilipat ka agad sa courtyard ng ikalawang primitive grade. Mayroong 20 lahat-lahat na patio na parang primitibo ang uri. Sa kabila ng parehong kapaligiran sa paglilinang, binigyan pa rin sila ng mga numero. Tumango si Alvin bago nagsalita, Guro Charlton, umaasa ako na maaayos mo ang paghamon ko sa isang nakatira sa isang patio na may katamtamang antas sa lalong madaling panahon. Wala akong pakialam sa lakas ng aking kalaban basta't matatanggap niya ang hamon sa lalong madaling panahon. Gusto kong lumipat sa patio na may mataas na antas sa lalong madaling panahon. Bagamat lumampas na ang lakas ni Alvin sa inaasahan ng lahat, nagdududa pa rin sila. Bagamat tiyak na kaya niyang sakupin ang isang patio na may katamtamang antas gamit ang kanyang lakas, magiging karaniwan lamang siya sa mga naninirahan sa mga patio na may katamtamang antas. Hindi lamang ang mga naninirahan doon ay mga intermediate na Diyos na nakakaintindi ng 4 na double-fused profundities, kundi mayroon din silang mga bloodline powers. Karamihan sa kanila ay 3,000 taong gulang at malapit nang magtapos mula sa Hidden Fog Academy. Natural lang, hindi nila alam na ang mga naninirahang ito, na walang nakakaintindi ng 4 na kataas-taasang batas, ay walang kapantay kay Alvin sa mga tuntunin ng likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Gusto mo bang hamanin ang susunod na tao sa lalong madaling panahon? Nabigla ang mga guro at estudyante ng Hidden Fog Academy sa mga sinabi ni Alvin. Pagkatapos, mabilis na lumipat ang kanilang mga mata sa 2 figura, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na mahabang roba at isang binata na nakasuot ng mahabang puting roba. Mga estudyante ba sila na nakatira sa mga patio na may katamtamang grado? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa dalawa. Sabi ng isa sa mga lalaki, Alvin, gusto kitang hamanin, pero malapit na akong makalusot kaya kailangan ko nang bumalik para mag-cultivate ngayon. Kung gusto mong makipaglaban sa akin, kailangan mong maghintay hanggang sa umalis ako sa aking saradong cultivation. Aabutin ito ng halos 1 buwan. Pagkatapos magsalita ng lalaki ay umalis na ito nang walang sinabi. Pagkatapos, sinabi ng isa pang lalaki, Alvin, hindi ako sapat na malakas para labanan ka sa ngayon. Kailangan maghintay hanggang sa maging mas malakas ako. Kasabay nito ay umalis na rin ang lalaki. Hindi napigilan ng ibang mga estudyante ng 10 stars ang matawa nang makita nilang nagmamadaling umalis ang dalawa. Mga duwag. Alam nilang hindi sila kayang tapatan ni Alvin kaya nakaisip sila ng mga walang kwentang dahilan. Hindi nakakagulat. Kung tutuusin, mas malakas lang sila ng kaunti kaysa kay Darren Drake. Bilang mga nasa pinakamababang ranggo sa mga nakatira sa mga patio na katamtaman ng grado, alam nilang wala silang laban kay Alvin. Hindi ko talaga inaasahan na isang napakalaking talento na tulad niya ang lilito sa Hidden Fog Academy. Iniisip ko kung may taglay din bang kapangyarihan si Alvin sa kanyang bloodline. Kung mayroon man, matatalo niya ang 3 pinakamalakas na naninirahan sa mga patio na may katamtamang antas. Tama iyan. Ang 3 ay higit pa sa sapat na malakas upang manatili sa mga prominenteng patio. Nakalulungkot na hindi sila nagmula sa isang makapangyarihang sekta o angkan. Nakalulungkot na maaari lamang silang manatili sa mga patio na katamtaman ng grado. Maging ang mga guro, kasama na si Fernan Charlton, ay hindi nakapagsalita. Tumingin si Fernan Charlton kay Alvin nang may ngiti sa labi at sinabing, natatakot akong ang mga nakatira sa mga patio na may katamtamang antas ay masyadong takot na hamanin ka. Ang tanging pagpipilian mo ay hamanin ang 3. Ayos lang sa akin yan, tumango si Alvin. Sa sandaling ito, tumingin si Guro Yuan kay Alvin at sumang-ayon, nagpadala ako ng mensahe kay Hongjun. Isa siyang estudyanteng 10 stars na natira sa patio na may katamtamang grado. Masaya siyang tanggapin ang hamon at agad na lalapit kung papayag ka. Ano sa palagay mo? Tumango si Fernan Charlton. Alvin, si Hongjun ay isa sa 3 pinakamalakas sa mga nasa mga patio na may katamtamang antas. Kung nagmamadali ka, gawin mo ang sinabi ni Guro Yuan.
Tumingin si Alvin kay Guru Yuan na ang pangalan ay Jay Yuan nang may ngiti. Ako ang mag-aabala sa iyo kung gayon, Guru Yuan. Hindi napigilan ni Jay Yuan ang pagkunot ng noo. Bakit parang may ginagawa siyang pabor kay Alvin? Plano niyang gamitin si Hongjun para ipahiya si Alvin. Natural lang na hindi siya natuwa na natalo ni Alvin si Darren Drake. Isa rin si Hongjun sa mga estudyante ng 10 stars na may magandang relasyon kay Jay Yuan. Siya ay nasa ikalima sa mga estudyante ng 10 stars. Nakalulungkot na ang mga nakatira sa mga prominenteng patio ay nakakuha ng kanilang mga patio dahil sa kanilang pinagmulan, si Hongjun ay maaari lamang manatili sa patio na pangkaraniwan ang grado. Tutal, lalo na si Hongjun, kahit si Jay Yuan ay hindi nang ahas na saktan ang loob ng mga galing sa mga prominenteng patio. Maya-maya, sinabi ni Jay Yuan kay Alvin, darating din siya agad. Nagkaroon ng kaguluhan nang makumpirma na malapit nang makaharap ni Alvin si Hongjun. Hongjun? Naging malungkot ang ekspresyon ni Jason habang nagmamadaling sinabi kay Alvin gamit ang voice transmission, Senior Brother Darfield, si Senior Brother Hongjun ang panglima sa pinakamalakas mga estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy. Naunawaan niya ang batas ng apoy at naunawaan din ang 4 na double-fused profundities. Pagkatapos ng laban, binago rin ni Jason ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Alvin. Tutal, ang mundo ng cultivation ay isang lugar kung saan iginagalang ang malalakas. Bukod pa rito, taglay niya ang tsunami vein na akmang-akma sa batas ng tubig. Sinasabing kapag ginamit niya ang kanyang bloodline power at ang batas ng tubig, ang kanyang atake ay maihahambing na sa isang triple fused profundity. Ang atake niya ay may lakas na kasanlakas ng isang triple fused profundity. Maya-maya, sumagot si Alvin, salamat sa paalala, Jason. Hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa akin. Nang makita kung gaano katahimik si Alvin, napaisip si Jason kung itinago na naman ba ni Alvin ang tunay niyang lakas. Marahil, may taglay din itong kapangyarihang kadugo. Senior Brother Darfield. Sa sandaling ito, isa pang boses ang umalangaw-ngaw sa voice transmission sa kanyang isipan. Binalaan siya ng taong iyon tungkol kay Hongjun tulad ng ginawa ni Jason. Bahagyang nagulat si Alvin nang malaman niyang ang voice transmission ay mula kay Fanjong na kanyang natalo. Dahil dito, bahagyang bumuti ang kanyang impresyon kay Fanjong. Sumirit. 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 Nabasag ang katahimikan ng mga tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Maya-maya, sa gitna ng mga alon sa kalangitan, isang binata ang lumitaw na nakasuot ng mahabang asul na damit. Isa siyang gwapong binata na may payat na kilay na may laging nakayukong ekspresyon sa kanyang mukha. Tuwid ang kanyang likod, at mayabang ang kanyang tindig. Samantala, nagliwanag ang mga mata ng mga estudyante ng 10 stars nang makita ang binata na nakasuot ng asul. Ang paraan ng kanilang pag-idolo sa binata ay nagpaalala kay Alvin ng mga fangirl sa mundo. Sa pagkakataong ito, nakangiting sinabi ni Jay Yuan, dumating ka na. Oo, walang tonong sagot ni Hongjun habang tumatango. Tila hindi nasaraan ng loob si Jay Yuan sa kawalang galang na ugali ni Hongjun. Kung tutuusin, ganito naman talaga si Hongjun. May koneksyon siya kay Hongjun sa pamamagitan ng ilan sa mga nakatatanda sa angkan ng Hongjun. Tumingin si Jay Yuan kay Alvin at sinabing, siya ang henyo na wala pang 2,800 taong gulang na nabanggit ko kanina. Naunawaan niya ang 4 na double-fused profundity at tinalo si Darren Drake gamit ang isang atake. Kasabay nito, tumanggo si Hongjun sa ibang mga guro bago niya ibinaling ang tingin kay Alvin. 3,638. Si Hongjun ay kabilang sa nangungunang 5 estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy. Siya ay inapo ng angkan ng Hong, isang maliit na angkan na nasa ilalim ng kontrol ng isang puwersang may ranggong hari sa Skywind City. Dahil dito, sa kabila ng kanyang lakas, hindi siya nang ahas na pukawin ang iba na may mas matataas na pinagmulan na naninirahan sa mga prominenteng patio. Tutal, sino ang nakakaalam kung magdudulot din siya ng kapahamakan sa kanyang angkan kung pukawin niya ang mga taong iyon. Natural lamang na ayaw niyang may mangyari sa kanyang angkan. Maingat nila siyang kinultura simula pa noong bata siya.
Higit sa lahat, siya ang pangalawang batang Panginoon ng angkan ng Hong, ang pangalawang anak ng pinuno ng angkan ng Hong. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi siya nang ahas na kumilos ng makasarili at ilagay sa panganib ang kanyang angkan. Dahil hindi nang ahas si Hong Jun na saktan ang loob ng mga may malalakas na pinagmulan na nakatira sa mga prominenteng patio at hindi siya kapantay ng nag-iisang nakatira sa prominenteng patio na hindi umaasa sa kanyang pinagmulan para tumira sa patio, maaari na lamang siyang manatili sa isang patio na katamtaman lang ang uri. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, si Hong Jun ay napuno ng kawalang kasiyahan at pagkadismaya. Kasalukuyang iniintindi ni Hong Jun ang batas ng tubig nang matanggap niya ang mensahe ni Jay Yuan. Napukaw ang kanyang interes nang marinig niya ang tungkol sa bagong dating na hindi pa umaabot sa 2,800 taong gulang ngunit naunawaan na ang 4 na double-fused profundities mula sa batas ng kalawakan. Bukod pa riyan, natalo rin ang bagong dating si Darren Drake sa isang suntok lamang. Dahil mas gusto ni Jay Yuan si Darren Drake, natural na kilala ni Hong Jun si Darren Drake at pamilyar sa lakas ni Darren Drake. Bukod dito, si Darren Drake ay kabilang sa pinakamalakas sa mga nakatira sa mga patio na nasa primitive grade. Kapag bumuti na si Darren Drake, makakalipat din siya sa isang patio na katamtaman lang ang grado. Sa sandaling ito, walang ekspresyong sinabi ni Hong Jun, "Ayoko ng mahahabang labanan kaya umatake ka ng buong lakas." Si Jay Yuan na nakatayo sa tabi ni Hong Jun ay gumalaw upang tumabi kay Fernan Charlton bago nagtanong ng may ngiti na may bakas ng paghamak, "Guru Charlton, sa tingin mo pa rin ba ay mananalo si Alvin? Bakit? Gusto mo bang tumaya sa akin?" Tanong ni Fernan Charlton habang sumusulyap kay Jay Yuan. Naningkit ang mga mata ni Jay Yuan nang marinig ang mga salita ni Fernan Charlton. "Guru Charlton, ibig bang sabihin nito ay pastahan mo si Alvin na mananalo sa hamong ito?" "Oo. Gayunpaman, natatakot akong hindi ka maglalakas loob na tumaya sa akin," nakangiting sagot ni Charlton Yang Feng. Nag-alangan si Jay Yuan. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Fernan Charlton. Bilang isang guro ng Hidden Fog Academy at isang elder ng Hidden Fog Sect, natural lamang na hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Bukod dito, alam niyang ang taong namamahala sa pagtatasa ng 10 stars ay si Hendrik, ang nakababatang tiyuhin ni Fernan Charlton. Pagkaraan ng ilang sandali, matalas na nagtanong si Jay Yuan, "Parang nabanggit sa iyo ni Elder Hendrik ang lakas ni Alvin." "Guru Yuan, napakatalino mo talaga," walang tonong sagot ni Fernan Charlton. Pinaikit ni Jay Yuan ang kanyang mga mata habang nakatingin sa figurang nakasuot ng lila na nakatayo sa di kalayuan. Napaisip siya sa sarili, kaya ba talaga niyang talunin si Hong Jun? Sa katunayan, ang 4 na pinakamalakas na estudyante ng 10 stars ay hindi man lang kayang talunin si Hong Jun at tanging tabla lang ang kaya nilang lalabanan. Sa madaling salita, kung matatalo ni Alvin si Hong Jun, si Alvin ang magiging pinakamalakas na estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy. "Umatake ng buong lakas ko." Bahagyang ngumiti si Alvin. "Bakit hindi ikaw ang unang gumawa ng hakbang? Gusto ko ring makita kang umatake ng buong lakas mo. Ayon sa gusto mo." Pagkarinig pa lang ng boses ni Hong Jun, isang asul na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Habang umiikot ang enerhiya sa paligid niya, nagbuhos sila ng asul na liwanag sa kanya. "Iniuutos ko sa mga alon na tumaas." Habang bumubulusok at umaalon ang asul na enerhiya, isang maitim na asul na enerhiya ang biglang lumabas at sumanib sa umaalon na asul na enerhiya na tila isang tsunami. Kasabay nito, ang lakas ng mala-tsunami na enerhiya ay tumaas ng husto. Tsunami Vein. Bulalas ng isa sa mga estudyante ng 10 stars. Dumami ang mga estudyanteng pumunta para manood ng labanan. Hindi na sila nagulat nang sabihin ni Hong Jun kay Alvin na umatake ng buong lakas. Tutal, noon, isa sa 5 pinakamalakas na estudyante ng 10 stars ang nagpigil habang nakikipaglaban kay Hong Jun. Dahil dito, muntik na siyang matalo ni Hong Jun. Mabuti na lang at nailabas niya ang lahat ng kanyang lakas sa kritikal na sandali at nakipaglaban kay Hong Jun hanggang sa tabla. Ganoon pa rin si senior brother Hong Jun. Aatake siya gamit ang kanyang 4 na double-fused profundity pagkatapos niyang gamitin ang kanyang bloodline power, ang Tsunami Vein.
Ang lakas ni Senior Brother Hongjun ay maihahambing sa isang intermediate god na may triple fused profundity. Kung hindi itinago ni Alvin ang kanyang lakas kanina, walang paraan na matatalo ni Alvin si Senior Brother Hongjun. Gayunpaman, magdudulot pa rin ng kaguhan si Alvin sa akademya kahit natabla lang ang laban niya kay Senior Brother Hongjun. Nagningning sa pananabik ang mga mata ng mga estudyante at guro habang umaatake si Hongjun ng buong lakas. Samantala, ang banal na enerhiya ni Alvin na napuspos ng Space Elemental Profundity ay nagsimulang pumailang-lang. Habang lumilitaw ang espasyong enerhiya, ang kawalan ay nagsimulang umikot at pumihit na naging dahilan upang magmukhang baluktot si Alvin. Bigla na lang, siyam na luha sa espasyo ang lumitaw sa kawalan sa itaas ni Alvin. Siyam na sinag ng espada mula sa cross-dimensional /profundity ang lumitaw, handang bumaril patungo kay Hongjun. Pigil ang hininga ng mga manunood habang malapit ng magbanggaan ang dalawang kalaban. Kung kaya mong harangan ang atake ko, maituturing mo itong panalo. Hamanin ko ang isa pang taong sumasakop sa isang patio na katamtaman lang ang grado, sabi ni Alvin sa sandaling ito. Natural na ikinagulat ng mga manunood ang mga mapang-ipong salita ni Alvin. Maging si Fernand Charlton ay nagulat. Bagamat sinabi sa kanya ni Hendrik na si Alvin ang pinakamalakas sa mga kasalukuyang estudyante ng 10 stars, hindi niya inaasahan na matatalo ni Alvin si Hongjun sa pamamagitan ng isang atake, gaya ng ipinahiwatig ni Alvin. Kung tutuusin, si Hongjun ay isa sa pinakamalakas na estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy. Nakakatawa. Sigaw ni Hongjun. Matagumpay na napukaw ni Alvin ang karaniwang tahimik at palaboy na estudyante. Swoosh! Ang mala-tsunami na enerhiya ay humampas patungo kay Alvin na naging sanhi ng pagbaluktot ng kawalan. Ang ilan sa mga estudyante ay kinailangan pang umatras upang maiwasan ang negatibong reaksyon. Sa kabaligtaran, nanatiling kalmado si Alvin. Hindi siya gumalaw. Nang makalayo na ang atake ni Hongjun, sa wakas ay ikinumpas niya ang kanyang kamay ng casual. Isang nakakabinging ugong ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang enerhiyang espasyo ay kumakalat at ang siyam na sinag ng espada ay sumirit. May ilang estudyanteng may mas mahinang cultivation bases na dumudugo pa mula sa kanilang eardrums dahil sa ingay ng ugong. Nang makita ito, maraming tao ang nagmadaling gumamit ng kanilang enerhiya upang protektahan ang kanilang sarili. Natulala si Jay Yuan nang makita niya ito. Paano nangyari ito? Gulat na gulat din ang ibang mga guro. Si Fernand Charlton, na sinubukang manatiling kalmado sa panlabas na anyo, ay hindi naiiba. Gayunpaman, hindi mapigilan ng kanyang mga talukap ng mata at mga gilid ng kanyang mga labi ang pagkibot. Hindi sinabi sa akin ng nakababatang tiyuhin na ganoon kalakas ang pagkakaintindi niya sa batas. 3,639. Umalangaw-ngaw ang nakakarinig na ingay sa malaking arena sa likod ng 10 Stars Pavilion, na ikinagulat ng mga estudyante ng 10 Stars, kabilang sina Jason at Darren Drake. Nang iwinagayway ni Alvin ang kanyang kamay, ang enerhiya mula sa isang fused profundity ay nawala bago pa man lumabas ang mga sinag ng espada mula sa cross-dimensional /profundity, na tuluyang nagsanib puwersa. Kasabay nito, ang lakas ng kanyang atake ay tumaas ng husto. Dahil dito, nang magbanggaan ang atake ng dalawang kalaban, madaling natalo ng atake ni Alvin ang atake ni Hongjun. Nang makabawi si Hongjun sa kanyang katinoan, dali-dali niyang inilabas ang kanyang artifact upang ipagtanggol ang sarili laban sa atakeng paparating sa kanya. Kahit noon, halos hindi pa rin niya ito kayang ipagtanggol. Talo ako. Bagamat nanatiling buo ang roba ni Hongjun, naputol ang kanyang tali sa buhok, dahilan para lumipad ang kanyang buhok sa hangin. Sa oras na ito, isang asul at translucent na espada ang makikita sa kanyang kamay. Ito ay malinaw na isang pambihirang espada. Ito ang kanyang artifact. Bagamat nagawa niyang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ni Alvin ng bahagya, hindi siya natuwa. Sa katunayan, may bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Labag sa kanyang inaasahan na ang bagong dating ay nagtataglay ng ganitong lakas. Kung hindi niya ginamit ang kanyang artifact ng mas maaga, hindi niya sana natiis ang atake.
Bukod dito, ang kanyang kalaban ay hindi gumamit ng artifact. Malinaw na nangangahulugan ito na si Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya. Natahimik ang mga estudyante at guro sa sandaling ito, gulat na gulat. Nang makabawi sila ng ulirat, lahat sila ay may bakas ng gulat at kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha. Sus Mariosep. Hindi ako nananaginip, di ba? Naunawaan din ba ni Alvin ang triple fused profundity mula sa batas ng kalawakan? Hindi ko inakalang may isa pang henyo na lilito muli sa Hidden Fog Academy pagkatapos ng libu-libong taon. Mas magaling pa si Alvin kaysa sa henyong iyon noong 4,000 taon na ang nakalilipas. Ang batas ng apoy lamang ang naunawaan ng henyong iyon habang si Alvin naman ay ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas, na kilala sa pagiging mahirap intindihin. Sa laban ngayon, pinatunayan ni Alvin na mas malakas siya kaysa sa 5 pinakamalakas na estudyante ng 10 stars. Ang 5 taong iyon, kasama na si Hongjun, ay mga hakbang lamang patungo sa kanyang tagumpay. Saan nanggaling ang ganoon kalaking talento? Hindi na niya kailangang dumaan sa Hidden Fog Academy para sumali sa Hidden Fog Sect, dala ang talento niya. Bakit pa siya napunta sa akademya? Maraming tao ang nagtataka kung bakit hindi direktang pumunta si Alvin sa Hidden Fog Sect gayong higit pa sa kwalipikado siyang gawin iyon. Natural lang, hindi nila alam na gusto ni Alvin na manatiling mababa ang profile hanggat maaari para maiwasan ang pagiging target. Mas makabubuting dahan daw ang umakyat sa ranggo at gamitin ang akademya bilang tontungan upang makapasok sa Hidden Fog Sect. Bagamat mas mahaba ang proseso, mas ligtas ito. Alam ni Alvin na wala siyang koneksyon sa Profound Energy Land at sarili niya lang ang maaasahan. Kaya naman, hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Guru Yuan, panalo sana ako kung pumayag kang tumaya sa akin kanina, panunokso ni Fernand Charlton nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Bagamat nagulat siya sa lawak ng lakas ni Alvin, hindi siya kasing gulat ng iba. Si Jay Yuan, na nakabawi na ng kanyang katinoan, ay malungkot na nagsabi, Guru Charlton, alam ng lahat sa akademya na napakaingat mo at hindi ka kikilos hanggat hindi ka sigurado sa iyong tagumpay. Dahil dyan, sa tingin mo ba ay malilin lang ako na makipagpustahan sa iyo? Pagkatapos noon, pinagmasdan ni Jay Yuan ang figurang nakasuot ng lila sa di kalayuan. Hindi niya inaasahan na ang bagong dating ay hindi lamang lubos na may talento kundi nagtataglay din ng ganito kalalim na pag-unawa sa batas. Dahil sa ganitong lakas, ang bagong dating ang siyang pinakamalakas na estudyante sa buong Hidden Fog Academy. Talagang ikinagulat niya ngayon ang bagong dating, si Alvin. Nanatiling kalmado si Alvin nang harapin ang hindi mabilang na mga taong nagulat na nakatitig sa kanya. Matapos talunin si Hongjun, nagtanong siya, Guru Charlton, maaari ko na bang hamanin ang mga nakatira sa mga prominenteng patio ngayon? Oo. Ngumiti si Fernand Charlton at tumango. May 5 tao na nakatira sa mga prominenteng patio. 2 sa kanila ay kasing lakas ni Hongjun gaya ng iba pang 3. Bagamat hindi natapos ni Fernand Charlton ang kanyang mga salita, napunan na ng mga manunood sa paligid ang mga puwang para kay Alvin. Hoy, ang taong iyon mula sa angkan ng song ng Skywind City ay nakatira sa isang prominenteng patio, tama ba? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Naalala niya kung paano naging bastos sa kanya ang ika-4 na pinuno ng angkan ng song kalahating buwan na ang nakalipas dahil sa ginawa ng angkan ng Blackwell. Nang panahong iyon, labis na nagalit ang ika-4 na pinuno ng angkan ng Blackwell kaya determinado siyang maghaganti sa kanya. Guru Charlton, sabi ni Alvin, gusto kong hamanin si Kirby na nakatira sa prominenteng patio. Sigurado ka ba? Tanong ni Fernand Charlton. Si Kirby Song ay isa ring estudyante ng 10 stars. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ng pangalawang pinuno ng angkan ng Song, at sa makatuwid, isang direktang inapo ng angkan ng Song. Ang pangunahing pinuno ng angkan ng Song ay ang kanyang tiyuhin na lubos na nagmamahal sa kanya. Bukod dito, ang kanyang tiyuhin ay walang sariling mga anak kaya mas minahal niya ito. Itinuring siya ng kanyang tiyuhin na parang isang anak dahil ang kanyang ama ay isa sa mga unang nagkaroon ng mga anak sa angkan.
Dahil dito, maraming tao sa Skywind City ang nag-isip na malamang na siya ang maging pangunahing pinuno ng angkan ng Song sa hinaharap. Dahil dito, maraming tao ang natatakot na masaktan si Kirby. Sa Skywind City, iilan lamang ang nangahas na galitin siya. Gayunpaman, ang iilang taong ito ay nakatira rin sa isang prominenteng patio kaya walang dahilan para galitin nila siya. Kasabay nito, nang marinig ng mga manunood na balak hamanin ni Alvin si Kirby, sila ay nagulat. Wala sa kanila, kasama na sina Fernan Charlton at Hongjun, ang umasa na hahamunin niya ang munting prinsipe ng angkan ng Song. Kirby Song. Hamanin ba ni Alvin si Kirby? Sa Skywind City, kilala rin si Kirby bilang ang munting prinsipe ng angkan ng Song. Sa pagkakataong ito, muling umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang boses ni Darren Drake. Time niyang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, si Kirby ang ipinagmamalaki ng angkan ng Song. Bagamat hindi ang kanyang talento at kakayahan sa pag-unawa ang pinakamahusay, ang kanyang katayuan ay tiyak na isa sa pinakamataas. Kung aagawin mo sa kanya ang kanyang prominenteng patio, masasaktan mo rin ang angkan ng Song. Kasunod noon, ang pagpapadala ng boses ni Jason ay umalangaw-ngaw din sa isip ni Alvin. Alvin, sigurado ka bang gusto mong hamanin si Kirby? Tahimik na tumingin si Fernan Charlton kay Alvin, hinihintay na kumpirmahin muli ni Alvin na gusto nga niyang hamanin si Kirby. Hindi niya pinigilan si Alvin tulad ng iba dahil nais niyang ang presensya ni Alvin ay magdulot ng malaking pangangailangan sa grupo ng mga estudyante ng 10 stars. Ang paghamon ni Alvin kay Kirby ay tiyak na magdudulot ng pagbabago. Bukod doon, sigurado rin siyang tutuperin ng dekano ng Hidden Fog Academy ang kanyang mga salita at poprotektahan si Alvin sa abot ng kanyang makakaya. Tutal, ang dekano ay palaging humahanga sa mga mahiwagang tulad ni Alvin. Tiyak na pahahalagahan ng dekano si Alvin na may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Sa wakas, sumagot si Alvin, oo, sigurado ako. Maya-maya, nagtanong siya, gayunpaman, Guro Charlton, narinig ko na si Kirby ay hindi kasing lakas ni Hongjun. Maglalakas loob ba siyang tanggapin ang hamon ko? Huwag mong sabihin na kailangan kong maghintay hanggang sa matapos ang deadline bago niya isuko ang kanyang prominenteng courtyard. Isang kunot-noo ang makikita sa mukha ni Alvin sa sandaling ito. Malinaw na ayaw niyang maghintay. Ayon sa mga patakaran, wala kang ibang magagawa kundi maghintay, sabi ni Fernan Charlton nang may ngiti. Ito ay isang patakaran na dapat sundin ng lahat. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin. Maya-maya, isang binata ang lumitaw na nakasuot ng roba na brocade. Agad na natuon ang pansin ng mga manunood sa binata na nakadamit ng marangya na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng arena na matatagpuan sa likod ng 10 Stars Pavilion. Siya si Kirby. Parang may nagsabi sa kanya tungkol sa nangyari kaya siya pumunta. 3,640 po. Ang biglaang paglitaw ni Kirby ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Instinktibo nilang inilipat ang kanilang mga mata kay Alvin. Ikaw ba si Alvin? Tiningnan ni Kirby si Alvin nang may paghamak pagdating niya, at nagtanong, saang angkan o sekta ka nang galing? Paano mo ako hinahamon? Sa tingin mo ba ay mahina ang angkan ng Song? Batang lalaki, alam mo ba kung ano ang King Rank Clan? Hindi pinansin ni Alvin si Kirby at tinanong si Fernan Charlton, Guro Charlton, dahil nandito siya, pwede ko siyang hamanin ng personal, di ba? Oo. Tumango si Fernan Charlton nang nakangiti. Kanina, nag-aalala siyang susuko si Alvin nang lumitaw si Kirby at pagbantaan siya. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, huwag kang mag-alala. Paprotektahan ka ng dekano. Hindi maglalakas loob na lumagpas sa hangganan ng angkan ng Song. Bukod dito, dahil sa iyong likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, sigurado akong matutuwa ang dekano na tanggapin ka bilang kanyang disipulo. Kung ikaw ay disipulo ng dekano, tiyak na hindi maglalakas loob na kumilos laban sa iyo ang angkan ng Song. Nang marinig ang mga salita ni Fernan Charlton, naalala ni Alvin na narinig niya ang boses ni Sergio Mayer, ang dekano ng Hidden Fog Academy, noong subasta ng angkan ng Blackwell.
Noong panahong iyon, si Sergio ay may kumpiyansa at dominanti. Naalala rin niya ang mga tsismis na narinig niya tungkol sa kung paano posibleng nakalusot si Sergio at naging isang Panginoon ng mga Diyos. Alam din niya na si Sergio ay kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa Skywind City. Hindi sumagot si Alvin kay Fernan Charlton. Kung tutuusin, imposibleng maging disipulo siya ni Sergio. Iisa lang ang kanyang Panginoon, at iyon ay si Berting na nasa impyerno ng Azure pa rin, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Kumusta na po ang iyong Panginoon? Nabalot ng guilt si Alvin nang maisip niya ang kanyang Panginoon. Tutal, siya ang dahilan kung bakit nasa ganitong kalagayan ang kanyang Panginoon ngayon. Kung wala siya, mapayapa sana siyang naglilinang sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Kapag nabuksan ang mga daanan sa pagitan ng mga Devata Realms at ng mga Realms of Gods, biglang tataas ang kanyang Panginoon pagkatapos makapasok sa isa sa mga Realms of Gods. Naunawaan ng kanyang Panginoon, si Berting, ang sword daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Bukod doon, minana niya ang pamana ng isang kataas-taasang nilalang. Kaya naman, walang duda na angat siya sa prominenteng ranggo pagkatapos makarating sa kaharian ng mga Diyos. Gayunpaman, dahil kay Alvin, nakapagtago na lamang siya sa impyerno ng Azure, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa kaharian ng mga Devata. Sa sandaling ito, tumingin si Alvin kay Kirby at sinabing may mapanghamak ng ngiti, "Ikaw ang munting prinsipe ng angkan ng Song, tama ba?" Ako, si Alvin, ay hinahamon ka sa isang laban ngayon. Tatanggapin mo ba ang hamon o tatakbo ka na parang duwag? Agad na namula ang ekspresyon ni Kirby. Hindi niya inaasahan na matapang siyang hahamunin ng bagong estudyante kahit na nabanggit na niya ang tungkol sa kanyang angkan. Inisip niya kung hindi ba alam ni Alvin ang impluwensya ng angkan ng Song sa Skywind City o kung talagang iniisip ni Alvin na mapoprotektahan siya ng dekano ng Hidden Fog Academy. Alvin, nagbabantang sabi ni Kirby sa pamamagitan ng voice transmission, sa tingin mo ba ay mapoprotektahan ka ng dekano? Ipaalala ko sa iyo na siya rin ang vice-sect leader ng Hidden Fog Sect. Magiging masyadong abala siya sa pamamahala ng sekta at mga gawain ng akademya para tunay kang protektahan. Kaya ba niyang manatili sa tabi mo sa lahat ng oras para protektahan ka? Mapas Skywind City man o sa Hidden Fog Sect, may paraan ang ating Song Clan para harapin ka. Ngumiti si Alvin nang marinig ang mga banta ni Kirby. Hindi mo na kailangang takutin ako gamit ang voice transmission. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon, tanggapin ang hamon ko o tumakas na parang duwag. Sandali, mayroon ding pangatlong pagpipilian, aminin ang pagkatalo ngayon. Kung isasaalang-alang ang lahat, sa palagay ko ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyo ay ang aminin ang pagkatalo. Ikaw. Hindi inaasahan ni Kirby na ilalantad at ipapahiya siya ni Alvin. Umaapaw ang kanyang galit habang umuungal, pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan mo ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Fernan Charlton at nagngalit ang mga ngipin, "Guru Charlton, inaamin kong natalo ako." Pagkatapos niyang magsalita, hinailan ni Kirby ang kanyang manggas at umalis. Natural lang, hindi naman siya ganoon katanga para tanggapin ang hamon ni Alvin kahit gaano pa ito kagalit. Hindi man lang siya kayang tapatan si Hongjun na tuluyang natalo ni Alvin. Paano niya matatanggap ang hamon ni Alvin? Kahit gaano niya ito kinasusuklaman, alam niyang ang pag-amin sa pagkatalo ang pinakamahusay na pagpipilian. Naisip niyang baliwalain si Alvin at bumalik sa kanyang prominenteng patio. Bago matapos ang oras, magpapadala siya ng mensahe sa angkan ng Song upang pilitin ng angkan si Alvin hanggang sa bawiin ni Alvin ang kanyang hamon. Gayunpaman, paano niya ito magagawa kapag tinanong siya ni Alvin kung tatakas ba siya na parang duwag? Bagamat walang sino man ang maglalakas loob na pagtawanan siya ng hayagan, tiyak na pagtatawanan nila siya sa likuran niya. Makikilala siyang duwag mula ngayon. Natural lamang, ayaw niyang mangyari ito. Nang paalis si Kirby, nakalimutan niyang sabihin kay Alvin muli sa pamamagitan ng voice transmission, "Alvin, tamasahin mo ang oras na mayroon ka ngayon. Hindi ka na magtatagal pa." Natural lamang na hindi isinapuso ni Alvin ang mga salita ni Kirby. Matapos makuha ang karapatang sakupin ang prominenteng patio ni Kirby, hindi na siya nag-aksaya ng oras at umalis na sa arena.
Nang tuluyang mawala si Alvin sa paningin nila, sa wakas ay bumalik sa dati ang lahat. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay may pagpapalit na ng mga nakatira sa mga prominenteng patio. Dahil dito, dalawa na lang ang natitirang hindi karapat-dapat na nakatira sa mga prominenteng patio. Saan nanggaling si Alvin? Talagang napakalakas niya. Dahil sa lakas na ito, mas malakas siya kaysa sa lahat ng kasalukuyang estudyante ng 10 stars. Walang duda na siya na ngayon ang pinakamalakas na estudyante ng Hidden Fog Academy. Akalain mo wala pa siya sa 2,800 taong gulang. Kapag tumanda na siya, tiyak na magkakaroon siya ng mataas na posisyon sa Hidden Fog Sect. Sino ang mag-aakala na baka mapili pa siya bilang kandidato para maging susunod na sect leader ng Hidden Fog Sect? Masiglang nagtalakayan ang mga estudyante sa isa't isa. Tila masaya ang mga guro. Maging si Jae-yuan ay nakangiti. Bilang isang guro ng Hidden Fog Academy, natural lamang na umaasa siya sa mas patas na pag-unlad sa akademya at sa mga estudyante ng 10 stars. Paano makakayanan ng sino mang guro na panoorin ang pag-unlad ng kanilang mga estudyante na hindi umuusad? Sa pamamagitan ng kompetisyon, tiyak na susunod ang pag-unlad. Kung walang kompetisyon, ang estudyante ng 10 stars ay magiging kampante lamang. Magre-resulta lamang ito sa pagiging pangkaraniwan nila. Kahit na makasali sila sa Hidden Fog Academy, hindi sila magkakaroon ng mataas na posisyon. Napakahusay niya, naisip ni Jason sa sarili. Bumantong hininga siya sa sarili, puno ng halo-halong damdamin. Akala niya ang bagong estudyante ay titira sa isang nominal grade courtyard na katulad niya, ngunit laking gulat niya, sa loob lamang ng isang araw, bago pa man siya tuluyang manirahan sa nominal grade courtyard, ang bagong estudyante ay nanalo ng karapatang sum ACOP sa mga primitive grade, mediocre grade, at prominenteng courtyard ng magkakasunod. Sa huli, ang bagong estudyante ay titira sa prominenteng courtyard na dating tinitirhan ni Kirby, ang maliit na prinsipe ng angkan ng Song. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga ginawa ni Alvin sa buong Hidden Fog Academy. Nagulat ang lahat, pati na ang mga bagong estudyante, sa balita. Mga bagong estudyante lang kaming lahat, pero napakalaki ng pagkakaiba namin ni Senior Brother Darfield. Ang galing niya talaga. Tama. Pagkakapasok niya sa akademya, natalo niya agad si Senior Brother Hongjun, isa sa 5 pinakamalakas na estudyante sa Hidden Fog Academy. Siya na ngayon ang pinakamalakas na estudyante ng Hidden Fog Academy. Bukod doon, narinig ko na siya rin ang unang outsider na lumahok sa 10 stars assessment sa loob ng 30 taon. Siya rin ang unang 10 star student sa akademya pagkatapos ng 30 taon. Sa sandaling lumitaw siya, nagsimula na agad siya ng kaguluhan. Masigla ang Hidden Fog Academy. Sa gabi, ang papalubog na araw ay nagbuhos ng pulang liwanag sa kalangitan. Habang unti-unting bumabagsak ang dilim, 2 figure ang kumislap palayo mula sa kalangitan sa itaas ng Hidden Fog Academy, na walang iniwang bakas. Ang 2 figure ay pagmamayari ng isang batang babae at isang magandang babae. Kung makikita sila ni Alvin, makikilala niya sila bilang sina Chloe at Julie na nakilala niya sa trading zone ng Blackwell Clan kalahating buwan na ang nakalilipas. Nang gabing iyon, isang maliit na kaguluhan ang sumiklab sa angkan ng Song sa Skywind City. Narinig mo ba? Inamin ng ating batang Panginoon ang pagkatalo ng hominin siya at kinailangan niyang isuko ang prominenteng patio na kanyang tinitirhan. Sa kabila ng kagustuhan ni Kirby na pigilan ang pagkalat ng balita, kumalat na rin ito sa angkan ng Song. Tutal, may mga kaibigan din naman ang mga miyembro ng angkan sa akademya. Bukod doon, ilang puwersang may ranggong hari rin ang nakatanggap ng balita. Taliwas sa malungkot na kapaligiran sa angkan ng Song, ang iba pang mga puwersang may ranggong hari ay nasiyahan sa kasawian ng angkan ng Song. Hayagan nilang pinagtawanan ang angkan ng Song. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagdanak ng dugo sa mga disipulong ito ng mga puwersang may ranggong hari nang magkita sila sa labas. Para maging eksakto, ang mga disipulo ng angkan ng Song ang laban sa mga disipulo ng iba pang mga puwersang may ranggong hari. 3,641. Kahit gabi na, nanatiling maliwanag ang pangunahing bulwagan. Ang mga matataas na miyembro ng angkan, sa pangunguna ni Rostan at Miguel.
Ang ikatlo at ikaapat na amo ng angkan ng Song ay nagtipon sa bulwagan. Ang magkapatid ng angkan ng Song ay palaging paksa ng talakayan ng mga tao ng Skywind City. Ang pinuno ng angkan ng Song ay siya ring pinakamatanda sa magkakapatid. Kilala siya bilang Davan. Ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki, ang ama ni Kirby, ay kilala bilang Edmund. Ang mga sumusunod ay sina Rostan at Miguel. Mayroon silang kapatid na babae na kilala bilang Lacey, ngunit binago niya ang kanyang pangalan nang siya ay tumanda. Kasal na siya ngayon sa isang inner elder ng Hidden Fog Sect. Bagamat hindi mataas ang posisyon ng isang panloob na elder sa Hidden Fog Sect, ang asawa ni Lacey ay anak ng isang kataas-taasang elder ng sekta, isang panginoon ng mga Diyos. Dahil dito, si Lacey ay itinuturing na nakatagong alas ng angkan ng Song. Bagamat maraming tao mula sa angkan ng Song ang may matataas na posisyon sa Hidden Fog Sect, dahil sa pinagmulan ng asawa ni Lacey, mas mababa ang kanilang katayuan. Sa sandaling ito, magkatabi na nakaupo sina Rostan at Miguel. Tiningnan ni Rostan ang mga miyembrong naruroon ng may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha habang nagtatanong sa malalim na boses, dapat ay narinig na ninyong lahat ang balita, hindi ba? Tumango ang lahat. Bagamat wala sina Davin at Edmund sa estate, narinig na rin nila ang balita. Inutusan tayong makuha ang binata na si Alvin sa ating panig. Kung hindi, papatayin natin siya, sabi ni Rostan. Nang marinig ang mga salita ni Rostan, bahagyang nagulat ang iba. Inakala nilang uutusan silang harapin agad ang bagong estudyante. Hindi nila inaasahan na mabibigyan ng pagkakataon ng bagong estudyante na sumama sa kanila. Sa sandaling ito, si Miguel, na nakaupo sa gilid, ay umiling at sinabing, natatakot ko na hindi natin siya mapapayag. Batay sa sinabi sa akin ng batang iyon, si Kirby, at sa narinig ko mula sa akademya, si Alvin ay medyo matalino. Bukod dito, tiyak na susubukan din siyang payagan ng ibang puwersang may ranggong hari. Huwag kalimutan na pinagbantaan din siya ng batang iyon, si Kirby. Kung isasaalang-alang ang mga bagay-bagay, magiging mahirap para sa atin na mapayag siya sa ating panig. Si Miguel, ang pang-apat na amo ng angkan ng Song, ay nakipagkompetensya kay Alvin sa subasta ng angkan ng Blackwell kalahating buwan na ang nakalipas para sa 3 Divine Pills. Sa huli, nanalo si Alvin sa 3 Divine Pills. Noong panahong iyon, determinado siyang maghiganti kay Alvin. Gayunpaman, nang masaksihan niya ang lakas ni Julie na tumutukoy sa pagkakakilanlan ni Chloe, dali-dali niyang inalis ang lahat ng iniisip na paghihiganti. Natural lamang, hindi niya alam na ang binata na nakipagkompetensya sa kanya kalahating buwan na ang nakalipas ay ang bagong estudyante na nagpal-AS sa kanyang pamangkin mula sa prominenteng patio sa Hidden Fog Academy. Kahit ano paman, kailangan nating subukan. Gaya ng sinabi ko kanina, kung tatanggi siya, papatayin natin siya. Sabi ni Rostan sa malalim na boses, ayon sa mga chismis, si Alvin ay may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Tiyak na magugustuhan siya ni Sergio. Umaasa na lang tayo na hindi siya tatanggapin ni Sergio bilang isang disipulo. Kung hindi, hindi natin siya maaabutan ng kamay. Tama. Kilala si Sergio sa pagiging overprotective. Noon, matapos mapatay ang kanyang disipulo ng isang hari ng mga Diyos mula sa isang grupo ng mga tulisan na may ranggong hari, gumugol siya ng 100 taon sa pagtugi sa kanila bago pinatay silang lahat. Wala ni isang tao ang nakaligtas sa massacre. Mas makabubuti para sa atin na huwag pukawin ang taong iyon, sabi ni Rostan. Naging malungkot ang ekspresyon ng mga miyembro nang marinig nila ang mga salita ni Rostan. Sa tingin ko ay wala tayong inaalala, sabi ni Miguel habang umiiling, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang disipulo, ipinahayag ni Sergio na hindi na siya tatanggap ng isang disipulo. Ang balita ay nagmula mismo sa Hidden Fog Sect kaya sa palagay ko ay kapanipaniwala ang impormasyon. Nabalitaan ko na rin yan. Tumango ang isang elder. Sinasabing nagboluntaryo siyang pumunta sa Skywind City upang maglingkod bilang dekano ng Hidden Fog Academy dahil sa bagay na iyon. Tila, kailangan niya ng pagbabago sa kapaligiran dahil ang sekta ay nagtataglay ng maraming alaala ng kanyang disipulo. Base sa ugali ni Sergio, nagdududa ako kung babawiin niya ang kanyang mga sinabi at tatanggap ng isang bagong disipulo ngayon.
Tumango ang lahat. Hindi gaanong maraming tao sa Skywind City, o kahit sa Hidden Fog Academy, na kinatatakutan ng angkan ng Song. Gayunpaman, si Sergio ay isa sa iilang kinatatakutan nila. Gayunpaman, hanggat hindi tinatanggap ni Sergio si Alvin bilang isang disipulo, wala nang gaanong magagawa si Sergio kahit napatayin nila si Alvin. Bukod dito, kung walang ebidensya, mas magiging mahirap para kay Sergio na kumilos. Madali silang makakahanap ng sisi para panagutan ang mga bunga ng kanilang krimen. Kasabay nito, ang iba pang mga puwersang may ranggong hari sa Skywind City, kabilang ang angkan ng Blackwell, ay nagpupulong din upang talakayin ang bagong estudyante ng Hidden Fog Academy. Dapat nating subukang makuha si Alvin sa ating panig. Sa isang henyo na tulad niya, tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay kapag sumali siya sa Hidden Fog Sect. Hanggat papayag siya, papayag kami sa kahit anong kondisyon niya. Determinado ang mga puwersang may ranggong hari na makuha si Alvin sa kanilang panig. Kung tutuusin, kung isa sa alang-alang ang kanyang likas na talento, kasanayan sa pag-unawa, at edad, isa siyang napakahusay na kababalaghan kahit sa isang sekta tulad ng Hidden Fog Sect. Wala pang ang 2,800 taong gulang si Alvin, ngunit naunawaan na niya ang isang triple fused profundity, isa sa 4 na daos ng langit at lupa, at isa ring intermediate god. Ang tanging taong maihahambing kay Alvin ay ang kandidatong napili bilang magiging sect leader ng Hidden Fog Sect. Habang nagkakagulo pa rin ang Skywind City, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Hidden Fog Academy. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng Hidden Fog Academy, isang figure ang makikitang nakaupo sa tuktok ng isang pavilion. Umiinom ito ng alak diretso mula sa bote at hindi nagpakita ng senyales ng paghinto. Ang figure ay pagmamayari ng isang gwapong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng eleganteng puting roba. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay, lumilipad sa hangin ng gabi. Ang gwapong lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Sergio, ang dekano ng Hidden Fog Academy. Si Connor, isang kahangahangang prodigy, ay sumali sa akademya ngayon. Hindi pa tapos ang unang araw niya sa akademya, pero napatunayan na niya ang sarili niya bilang pinakamalakas na estudyante ng akademya. Talagang namumukod-tangi siya, mas higit pa sa iyo. Kung narito ka pa, tiyak na tatanggapin ko siya bilang aking disipulo para maging nakababata mo siya. Sayang. Kahit anong hikayatin ako ni Elder Hendrik, hindi ko siya tatanggapin bilang isang disipulo. Hahayaan ko ang mga matatandang iyon sa sekta na mag-away para sa kanya sa hinaharap. Sa katunayan, malamang na hindi pa siya papasok sa sekta bago ipadala ng mga matatandang iyon ang kanilang mga tauhan dito para makuha muna ang kanyang loob. Ang Hidden Fog Academy ay itinatag ng Hidden Fog Sect. Si Sergio, bilang dekano, ay natural na responsable para sa lahat ng gawain ng akademya. May mga patakaran sa akademya. Gaano man kahusay ang isang estudyante, kailangan nilang hindi bababa sa 3,000 taong gulang bago sila makasali sa Hidden Fog Sect. Pinagbabawalan din ng mga miyembro ng sekta na mag-recruit ng mga estudyante ng maaga dahil sa takot na magambala sila sa kanilang cultivation. Gayunpaman, marami ang hahanap ng paraan para hindi sundin ang mga patakaran. Halimbawa, ang ilan sa kanila ay magpapadala ng kanilang mga tauhan upang mag-recruit ng mga estudyante. Nangyari na ito ng maraming beses sa kasaysayan ng Hidden Fog Academy. Matapos makuha ang karapatang manirahan sa isang prominenteng patio, bumalik si Alvin upang magsaka. Hindi niya marinig ang nangyayari sa labas at hindi rin siya interesado na marinig ang nangyayari sa labas. Walang nanggulo sa kanya ng matagal hanggang sa kumatok. Kumatok. Si Alvin na biglang nagising mula sa kanyang cultivation ay napakunot ang noo. Bamulong siya, sa tingin ko ay hindi pa oras para sa mga pagsubok ng mga estudyante ng 10 stars, tama ba? Ang Hidden Fog Academy ay may mga pagsubok para sa mga estudyante ng lahat ng ranggo. Madalas itong ginaganap upang mapabuti ang kakayahan ng mga estudyante sa pakikipaglaban. Kadalasan, ang mga pagsubok na ito ay ginaganap sa labas ng akademya sa isang bulubunduking lugar na sinasakop ng mga halimaw at mga hayop.
Sa pagkakaalam niya, ang huling pagsubok para sa mga estudyante ng 10 stars ay ginanap kamakailan lamang kaya imposibleng magkaroon pa ng isa pa ngayon. Langit-ngit. Nang buksan ni Alvin ang pinto, nakita niya ang 2 taong nakalutang sa itaas ng pasukan ng patio. Ang unang tao ay isang matangkad na lalaking nakasuot ng asul at kayumangging roba na mukhang nasa edad 30. Ang kanyang kutis ay parang jade, at mayroon siyang pares ng makapal na kilay. Matawaman niyang tinitigan si Alvin habang palabas si Alvin. Ang pangalawang tao ay isang binata na nakasuot ng berdeng roba. Nang makita si Alvin, nagtanong siya ng may bahid ng paghamak, "Ikaw si Alvin?" Sumulyap si Alvin sa binata na nakaberde at nagtanong, "Paano kita matutulungan?" Walang ekspresyong tiningnan ng binata na nakaberde si Alvin at sinabing, "Ako si Tifeng, isang paloob na disipulo ng Hidden Fog Sect. Ang aking Panginoon ang pangalawang panloob na elder ng Hidden Fog Sect. Gusto kanyang tanggapin bilang isang disipulo. Kapag pumasok ka sa sekta, maaari mong gamitin ang Soul Pearl na ito para kontakin ako, at ihahatid kita sa kanya." Pagkatapos magsalita ni Tifeng, inihagis niya ang Soul Pearl kay Alvin. Gayunpaman, ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, ibinalik ang Soul Pearl kay Tifeng bago niya sinabi, "Hindi, salamat. Kahit na sumali ako sa Hidden Fog Sect sa hinaharap, wala akong planong kilalanin ang isang master." Pakipasalamatan ng pangalawang Inner Elder para sa kanyang alok. 3,642. Dumilim ang ekspresyon ni Tifeng nang ibalik ni Alvin ang Soul Pearl sa kanya. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, "Alvin, yayakapin mo ba ang dignidad namin ng aking Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggi sa amin? Maaari mong sabihin ang anumang gusto mo," nagkibit-balikat si Alvin habang sinasabing, "Ako ang magpapasya sa landas na tatahakin ko sa buhay. Hindi mo na kailangang makialam pa sa iba." Malamig na tanong ni Tifeng, "Sa tingin mo ba talaga ay hindi kita aatakihin?" Kasabay nito, isang aura ng pagkawasak ang lumabas sa katawan ni Tifeng. Maliwanag na naunawaan niya ang batas ng pagkawasak. Bukod dito, batay sa banal na enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan, siya ay isang hari ng mga Diyos. Si Tifeng, ang punong disipulo ng pangalawang panloob na elder ng Hidden Fog Sect, ay isang simpleng hari ng mga Diyos. Hindi pa siya umaabot sa edad na 10,000. Bagamat hindi siya ang pinakanamumukod-tangi sa mga nakababatang henerasyon, itinuturing pa rin siyang medyo namumukod-tangi. Oh! Kaya ba ang lakas ng loob mong atakihin ako sa Hidden Fog Academy? Ngumiti si Alvin nang may pangungutya. Walang anumang takot na makikita sa mga mata niya habang nakatingin kay Tifeng. Pamilyar na siya sa mga patakaran ng akademya. Bawal pumasok ng walang pahintulot ang mga tagalabas sa akademya. Higit sa lahat, ang mga mananakit sa mga estudyante sa loob ng akademya ay parurusahan ng kamatayan. Bagamat maaaring makapasok ang mga miyembro ng Hidden Fog Sect sa Hidden Fog Academy, hindi ibig sabihin nito na maaari na lamang nilang atakihin ang mga estudyante. Ang pag-atake o pagpatay sa mga disipulo ng walang matibay na dahilan ay may parusang kamatayan. Si Tifeng, na nawalan na ng kontrol, ay aatakihin na sana si Alvin nang biglang sumigaw ang isa pang binata, pinakamatandang kapatid. Lumabas ang binata na nakaabong damit mula sa likuran ni Tifeng bago niya sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Nakatatandang kapatid, may mga patakaran sa akademya. Kahit ang mga disipulo ng Hidden Fog Sect ay hindi ligtas sa parusa kung mahuhuli sa paglabag sa mga patakaran. Papatayin tayo kung aatake o papatayin natin ang isang estudyante. Maraming disipulo ang hinatulan ng kamatayan dahil sa paglabag sa patakarang ito. Isa sa kanila ay disipulo pa nga ng isang Supreme Elder. Hindi man lang naglakas loob na magprotesta ang Supreme Elder nang patayin ng Vice Sect Leader ang kanyang disipulo. Sa katunayan, humingi pa siya ng tawad ng husto sa Vice Sect Leader. Ang pinuno ng sekta ng bise na binanggit ng binata na nakaabong damit ay walang iba kundi si Sergio, na siya ring dekano ng Hidden Fog Academy. Nang marinig ang mga salitang ito, bumalik sa kanyang katinoan si Tifeng. Pinigilan niya ang kanyang enerhiya habang malamig na nakatingin kay Alvin. "Alvin, sasali ka rin sa Hidden Fog Sect sa kalaunan. Sa oras na iyon, ako na ang bahala sa iyo."
Umaasa ako na mabubuhay ka hanggang noon. Ngumisi si Tefeng pagkatapos niyang magsalita. Natanggap na niya ang balita tungkol sa pagkakasala ni Alvin sa angkan ng Song, isang puwersang may ranggong hari sa Skywind City. Dahil sa kanyang pagkakaintindi sa angkan ng Song, alam niyang hindi nila hahayaang mangyari ito ng ganoon kadali. Naisip niya na medyo malaki ang posibilidad na mamatay si Alvin bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong sumali sa Hidden Fog Sect. Walang ekspresyong pinagmasdan ni Alvin si Tefeng bago ito bumalik sa kanyang cultivation. Sa panahong ito, maraming tao mula sa Hidden Fog Sect ang pumunta sa Hidden Fog Academy upang hanapin si Alvin. Gayunpaman, hindi man lang niya binuksan ang pinto. Nanatili siya sa likod ng nakasarang pinto, nagkukultibar. Umalis lang siya sa gusali at sa patio noong araw ng paglilitis para sa mga estudyante ng 10 stars. Bago umalis para sa paglilitis, mamamahagi ang 10 Stars Pavilion ng mga Divine Pills na maaaring magpanumbalik ng enerhiya at magpagaling ng mga pinsala sa mga estudyante. Natural lang, ang mga tabletang ipinamamahagi sa mga estudyante ng 10 Stars ay hindi pareho at ipinamamahagi ayon sa kanilang mga ranggo. Ang mga estudyante ng 10 Stars ay hinati sa mga ranggo ayon sa mga patio na kanilang tinitirhan. Hindi na kailangang sabihin, mas maganda ang grado ng patio ng isang tao, mas maganda rin ang mga tabletang matatanggap niya. Halimbawa, ang mga tabletang matatanggap ni Alvin ay ang pinakamataas na grado ng Divine Pill sa lahat ng mga estudyante ng 10 Stars. Nang pumasok si Alvin sa 10 Stars Pavilion, hindi siya gaanong nakakuha ng atensyon. Hindi siya gaanong nakilala ng marami. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang pumasok siya sa 10 Stars Hall, na nagdulot ng matinding kaguluhan. Si Alvin. Nandito na siya. Pagkatapos ng maraming buwan, sa wakas ay nagpakita na si Alvin. Sa pagkakataong ito, humakbang si Liu Ji na may hindi mapakali na ekspresyon sa mukha bago niya pinilit na ngumiti at sinabing, nandito ka na sa wakas. Tumango si Alvin at ngumiti. Pumunta ka rin ba para kunin ang mga Divine Pills? Oo. Gumanda ang pakiramdam ni Liu Ji nang makita niyang hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Alvin. Hindi na mukhang pilit ang ngiti sa kanyang mukha. Alvin. Sa pagkakataong ito, isa na naman sa mga kakilala ni Alvin ang lumapit. Si Darren ang natalo niya dati. Ngumiti at tumango rin si Alvin bilang tugon. Dahil tinulungan na siya ni Darren dati, hindi naman masama ang impresyon niya kay Darren. Nang dumating si Darren sa harap ni Alvin, seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, pinapayuhan kita na huwag nang dumalo sa pagsubok sa pagkakataong ito. Walang magsasalita kahit hindi ka sumali sa pagsubok. Walang sino man sa akademya ang magdududa sa iyong lakas, kung tutuusin. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mandatoryo para sa mga estudyante na lumahok sa paglilitis. Kung hindi, sila ay mapapatalsik mula sa Hidden Fog Academy. Gayunpaman, dahil sa likas na talento at pangunawa ni Alvin, naniniwala si Darren na may exception para kay Alvin. Sa kanyang palagay, tiyak na mag-aatubiling patalsikan ng Hidden Fog Academy ang isang tulad niyang kababalaghan. Bakit? Tanong ni Alvin. Hoy! Tumigil ka na sa pagpapanggap na tanga, medyo naiinis na sabi ni Darren, alam ng lahat ng tao sa Skywind City na nasaktan mo ang Song Clan. Kung sasali ka sa paglilitis, tiyak na sasamantalahin ng Song Clan ang pagkakataong harapin ka. Bukod dito, maaaring may iba pang mga puwersang may ranggong hari na sasaktan ka para isisi rin sa Song Clan. Lalong naging seryoso ang boses ni Darren habang natatapos niya ang kanyang mga sasabihin. Napakatapang nila. Sa tingin mo ba talaga ay may lakas ng loob silang atakihin ako pagkatapos kong umalis sa sekta para sa paglilitis? Nagtaas ng kilay si Alvin. Bagamat hindi naman ito lubos na hindi inaasahan, hindi niya inakalang maglalakas loob ang angkan ng Song na atakihin ang isang estudyante ng 10 stars habang nasa isang paglilitis. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, natural lang na hindi nila gagawin ang ganoong bagay, sabi ni Darren habang umiiling, gayunpaman, sa panahon ng paglilitis, ang mga estudyante ay mahihiwalay mula sa mga gurong namumuno sa kanilang mga koponan. Ang mga mula sa angkan ng Song o iba pang puwersang may ranggong hari ay kailangan lamang magtago at maghintay ng pagkakataong kumilos.
Matapos maalis ang ebidensya, sino ang makakaalam na pinatay ka nila? Naimpluwensyahan ng mga salita ni Darren si Alvin, na determinadong lumakas sa lalong madaling panahon. Bahagya. Kaya naman, sinimulan niyang isaalang-alang ang mungkahi ni Darren. Nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, tinanong niya, sa pagkakaalam ko, ang mga mas malakas kaysa sa mga hari ng mga Diyos ay hindi maaaring makapasok sa bakuran ng pagsubok, hindi ba? Tama iyan. Tumanggaw si Darren. Mayroong isang formation sa paligid ng lugar. Tutunog ang alarma kung may lilito na hari ng mga Diyos o iyong mga mas malakas. Gayunpaman, walang ginagawa ang formation para pigilan ang mga advanced na Diyos. Ang mga puwersang ito na may ranggong hari sa Skywind City ay hindi nagkukulang ng mga advanced na Diyos sa kani-kanilang hanay. Alam kong sapat ang iyong lakas para hawakan ang isang advanced na Diyos. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay makakayanan mo ang isang grupo ng mga advanced na Diyos ng sabay-sabay? Gaano ka man kalakas, magiging mahirap para sa iyo na harapin silang lahat ng sabay-sabay. Muling tanong ni Alvin. Kaya sigurado ka bang imposibleng makapasok ang mga hari ng mga Diyos sa bakuran ng pagsubok para saktan ako? Tumanggaw si Darren. Tama. Ang mga guro ay mananatili sa amin hanggang sa makapasok kami sa trial ground. Medyo malalakas din sila. Hanggat hindi ka umaalis sa trial ground, imposibleng maabutin ka ng mga hari ng Diyos o ng mga mas malakas. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Darren. Dahil doon, nagpasya siyang magpatuloy at lumahok sa paglilitis. Magiging napakahirap na hindi dumalo sa paglilitis maliban na lang kung talagang kinakailangan. Tutal, kailangan niyang makipagkita sa dekano upang makuha ang pahintulot ng dekano na hindi dumalo sa paglilitis. Bukod doon, kung ang isang tao ay nasa pinakamataas na ranggo, siya ay gagantimpalaan ng maraming pambihirang kayamanan. Natural lamang, ang mga gantimpalang ito ay kapaki-pakinabang lamang sa mga ordinaryong Diyos. Wala itong epekto sa mga hari ng mga Diyos o sa mga mas malalakas. Ano ang mga gantimpala para sa pagsubok sa pagkakataong ito? Tanong ni Alvin kay Darren. Nalaman ni Alvin na ang gantimpala para sa 10 Stars Trial sa pagkakataong ito ay isang Dragon Mark Divine Herb na makakatulong sa pagpapabuti ng cultivation bases ng mga ordinaryong Diyos. Ang epekto nito ay hindi kasing husay ng mga epekto ng 3 Divine Pills na nakuha niya mula sa subasta, ngunit kapaki-pakinabang pa rin ito. Dahil naubos na niya ang 3 Divine Pills, kahit na makakuha pa siya ng 3, wala na itong epekto sa kanya. Sa kabaligtaran, ang Dragon Mark Divine Herb na hindi pa niya nasubukan noon ay tiyak na makakatulong sa kanya na umunlad. Kahit na hindi ako matulungan ng Dragon Mark Divine Pill na makalusot agad, mas mapapalapit pa rin ako nito sa pagiging isang advanced god. Mas lalong naging determinado si Alvin na makuha ang gantimpala. Pinag-isipan na ni Alvin ang mga banta. Kahit na magpadala ang angkan ng song o iba pang puwersang may ranggong hari ng isang grupo ng mga matataas na Diyos upang harapin siya, tiwala siyang makakayanan niya ang mga ito basta't lalabas siya ng may lakas. Kung siya ay makukulong, maaari niyang gamitin ang kanyang kilalang banal na artifact, ang 7 butas na kahangahangang espada. Ngayon na siya ay naging isang intermediate na Diyos, maaari niyang gamitin ang higit pa sa kapangyarihan ng espada. Bukod dito, ang kaluluwa ng artifact ng 7 Orifices Exquisite Sword, si Hana, ay tiyak na lumakas din. Nang makita ni Darren na natutokso si Alvin sa Dragon Mark Divine Hern at balak na sumali sa pagsubok, sinabi niya ulit, Alvin, kung talagang gusto mo ang Dragon Mark Divine Herb, pwede mo na lang itong hingin sa dekano. Tiyak na ibibigay niya ito sa iyo kung isasaalang-alang ang iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa. Hindi mo kailangang isugal ang iyong buhay para rito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.